Morning mga kachupa. Ang ulan ngayon dito. Sunday, mag-aano sana kami ng garden namin. Maglilinis, kaya lang umuulan. Ayan o. Takita ko sa inyo. Malungkot ang bahay. Wala na yung mga bisita ko. So, ito yung nakuha namin cabinet. Nilinis na namin. Yan. Diba? Nilinisin sana namin yung garden. Yung mga damo nga, ipapantay sa semento. Kasi lumalagpas na doon sa sa semento. Eh okay yan, at least nadaligan yung mga grasses, di ba? Yan po yung Pero mamaya, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, lalong-lalo na sa aking tatay na minsan may saltek, minsan wala, pero mahal na mahal ko yung tatay ko. Yung aking tatay, napakasipag. Ewan ko, siguro bumabawi dahil nga, di ba, ilang taon siya hindi nawalan siya ng trabaho. Ngayon, kahit matanda na nagtatrabaho, sabi ko, okay yan, para ma-exercise ba yung katawan niya? Kasi, pagka ang matanda, lagi nang nasa bahay, walang ginagawa, daan, nanghihina yan. Totoo lang, hindi sa minamaltrato ko yung tatay ko, grabe naman. Mahal na mahal ko yung tatay ko, tsaka mga magulang ko. Kung alam nyo lang po. Lahat ng kailangan nila binibigay ko. Kaya lang talaga yung bahay talaga. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa afford. Diba? Siguro mga 2 years, 3 years na makakapag-ipon ako doon. Pero gantong kakarating ko lang po. Hindi ko po. Ba't pa nagpapaliwanag ako? Diba? Kasi may mga ibang manonood. Baka hindi nila ako naiintindihan. Diba? Kaya lang kasi, ang hirap kasi dahil saan makukuha ng kalahating milyon? Diba? Utangin mo muna ako. Diba? Yung walang tubo. Charot lang. Mahal ko naman yung mga magulang ko. Kaya nga pinilit ko magtapos sa pag-aaral. Diba? Pinilit ko talagang ayoko gumaya sa mga kapatid ko kasi yung mga kapatid ko nga maagang mag-asawa. Ayoko naman pagka gumaya ako. Sino na lang tutulong sa magulang ko? Diba ako na lang? Ganoon naman talaga ang ang culture Pagka naiiwan ka sa magulang mo tulad yan, bunso ako naiwan, ako nag-alaga ng mga magulang ko. Siyempre ngayon hindi na. Kasi nga, nandito ako, hindi ko naman sila madala kasi wala pa akong kakayahan. Pero, one day talaga, kung may kakayahan ako dadaling, bakit hindi, di ba? Dadaling ko ang mga magulang ko rito. Kung kapag ipon-ipon ako, di ba? Kung may kakayahan lang, di ba? Bakit hindi? Kala kasi ng mga ibang mga taksil na anak ako, ganyan. Hindi ko. Totoo lang, ako lang po talaga nagmamahal sa aking mga magulang. Tsaka yung isa kong ate. Yung isa kong ate, laging natulong din sa nanay ko. Kaya sabi ko, ate, tulungan mo yung mga magulang natin. Kasi sila lang, alam mo yun, yung dahil sa kanila, hindi wala tayo dito sa sitwasyon natin. Ayun lagi kong iniisip, syempre, di ba? Sila nagluwal sa atin. So, alam mo yun, na kahit ano pang sama ng ugali ng mga magulang mo pa rin yan, hindi mo kayang suklaman. Alam mo yun, yung parang hindi mo kayang tanggihan ba? Kasi diba, magulang, ako kahit ganun yung mga magulang ko, may mga part din sila na mababait, meron mang hindi, meron pasaway, minsan hindi nakikinig. Diba? Na ako, kasi mabait naman talaga mga magulang ko. Kaya lang may mga minsang part na hindi kami magkaintindihan. Diba? May mga ganun din. May mga ganun din tayong sitwasyon. So, sinasabi ko lang po yung totoo, no?
Ayoko naman na magkwento lang dito ng walang katotohanan. Kasi alam mo, sabi ng totoo, direct ang lumalabas sa bunganga. Hindi yung nag-iisip muna. Yung alam mo yung nag-i-script muna. Ano? Scripted. Di ba? Ano lang. Tapos meron pa, natutuwa ako sa nag-comment sa akin. Sabi nga, in-advise niya ako na wag daw akong matakot at baka mamaya hindi daw ako, alam mo yun, makaalis sa posisyon ko. Kasi oo, totoo naman yun. Totoo naman yung in-advise niya sa akin. Napakagandang advice. So, kaya nagpasalamat ako. Tinatry ko rin po yung best ko na, makipag-usap sa mga tao. Kasi nga, di ba, pagka hindi nga ako na talaga nakapag-usap, talaga, kung mawawala talaga yung, alam mo yun, yung, wala talaga, nakakulong lang ako dito. Siyempre, kailangan, ano rin natin yung sarili natin, na natutuwa ako kasi taga-Alaska siya, oh my God. Natutuwa ako. Thank you po sa pag-click ng aking video at napakaganda ng advice mo. Maraming salamat po. Ang ganda ng advice niya. Tapos meron pang isa, may nag-comment na pag iniwan daw ako ng aking asawa, babalik ako sa aking mga magulang. Siguro po pag iniwan po ako ng aking asawa in the future, siguro, oo, babalik ako sa magulang ko, pero hindi yung sasandal. Alam mo yung sasandal ka na lang sa nanay mo habang buhay. Siyempre may buhay din ako, no? Gagawa akong paraan para hindi sumandal sa kanila. Diba? Kasi may bahay po kami, may bahay naman po kami. Hindi lang talaga, maayos. Hindi pa, konkreto na po, bato na po yun, yung bahay namin. May pang second floor na, ganyan. Kaya lang po, hindi po maayos. Wala pa pong pintura. Wala pa pong, tubig. Kasi sa Isabela nga mahirap ang tubig ba? Kailangan mo magpakabit ng tangke. So siguro, babalik man ako, bibisita lang. Pero yung sasabihin mong sasandal, hindi. Kasi hindi ako pala sandal eh. Kasi ayoko nga mahirapan yung mga magulang ko eh. Kasi yung magulang ko hirap na sa buhay, sasandal pa ako. Diba? Pero ang gusto ko, papagawa ko yung bahay. Pero hindi pa ngayon. Kasi hindi pa nga, saan ba ako kukuha ng pera, di ba? Ayoko naman magnakaw. Naku po, pinakamasamang impluensya yan. Di ba? May mga ibang tao kasi, di ba, pinipilit yung anak na magpadala. Siyempre, yung anak hindi naman alam kung saan kukuha ng pera. Diba? Hirap i-explain pero ang hirap naman kasi na isipin ng asawa ko, peperahan ko lang siya. Ayoko naman ng ganun, diba? Mahal ko yung asawa ko kahit ganyan yan. Napakasipag niya. Kaya siguro ako yung binigay ni Lord para sa kanya kasi alam niya na kasi yung dati niyang asawa gastador. Yung alam mo yung lahat may kapalit. Yung alam mo ba yun? Ano makwento? Sabihin siya ni Chika. Yung ang dati niyang asawa, anak ng mga niya. Hindi ko naman hindi ko siya ka-close, pero hindi rin kami friend. Hindi kami friend. Pero okay kami, hindi kami nag-aaway. Kasi diba sa Amerika gano'n naman talaga yung parang normal na sa kanila yung hiwalayan. Kaya lang kasi yung asawa niya, kwento sa akin ni Paper, gastador. Alam mo yun, bili ng brand new car, pinautang yung kapatid ng malaking pera, ang ending, ang nagbayad yung asawa ko. Tapos sobrang bait ng asawa ko, parang na ako na sabi ko, ayokong gayahin yung asawa niya. Kasi nga, dahil baka mamaya pag ginayo ko yung asawa niya, matulad ako, ma-divorce din ako, diba? Kasi ang nag-file ng divorce, si Paper na. Siyempre parang napagtanto niya na, parang lahat may kapalit.
asawa pa ba kita? Parang ganun. Di ba kasi ang asawa, di ba, supporting each other ba? Di ba? Ganun naman talaga yung mga asawa, di ba? Kaya lang yung asawa niya kasi, lahat ng kilos nun may kapalit. Tulad ng, alam mo yung gawain ng asawa, di ba? Yung loving every night, di ba? Normal yan sa mag-asawa. Siya kasi, may kapalit daw. Like tulad na i-treat mo ako sa labas sa mamahaling restaurant. Kaya sabi ko, wag mo kong gayahin. Una sa lahat ayoko rin maging mataba eh. Kasi nga, di ba, pagka mataba, kapitin ng maraming sakit, di ba? Kaya hanggat maaari, ayoko maging mataba. Ayun ang laging niya sa akin. Lagi niyang kinakwento sa akin. Kaya nga sabi niya sa akin, dapat, sana daw hindi daw ako maging katulad ng ex-wife niya. Sabi ko, ay naku, malayong malayo. Kasi, alam ko ang trabaho ng pagiging asawa. Diba? Asawa tayo eh. Dapat, lagi natin binibigay yun sa ating partner. Alam mo yun? Normal lang yun sa asawa. Pero pagka laging may babayaran. Diba? Bayaran ka ba? Kasi may mga kapalit eh. Diba? Asawa mo naman yan. Diba? Parang, sa akin, parang ginagawa kasi ng dati niyang asawa. Kada may nga daw, may tsuktsakan magaganap. Treat daw siya sa mamahaling restaurant. Araw-araw na lang, araw-araw magtsuktsakan, araw-araw rin sila nagtitreat sa labas. Diba? Ito yung busang pera ni paper, diba? Ano lang ako. Sabi ko, may ganun pala. Kasi, hindi sa akin normal yun. Sabi ko. Kasi, diba, common sense dahil, diba, ikaw mag-aasawa ka, normal lang yung tsuktsakan, diba? Tapos ikaw may kapalit, so parang ikaw, prostitute, parang ganun. Siyempre, asawa mo yun, bigay mo sa kanya kasi kailangan nila yun eh. Diba? Ayun lang, nila eh. Kasayahan nila. Diba? Ewan ko lang, siguro, kaya nga, diba, may mga, pagka pumupunta ka sa marriage counseling, tinatanong kung okay pa ba yung, sex, ganyan. Pag hindi na yan okay, ibig sabihin, hindi na okay yung marriage nyo. Parang, kasi yun eh, parang, ewan ko hindi ko lang masabi. Pero, iba kasi sa lalaki, parang, pag hindi mo ibinigay sa kanila, parang, nakakasakit sa kanila. Alam mo yun? Yung pag hindi ka binigyan, tulad niya, pag hindi ka binigyan ng, kunwari bata ka, pag hindi ka binigyan ng laruan, ang sakit na ang sakit ng, sa feeling. Kaya, minsan dyan dumadating sa point na yung mga lalaki, mahirap mag-concentrate ba? Mahirap mainitin ng ulo, di ba may mga ganyan. Kaya nga sabi ko sana pagkatanda natin, ganito pa rin tayo. Kasi, ang hirap. Siguro pag matanda na kami, baka hindi na namin magawa yun. Kaya minsan ko rin sa mga magulang ko. Kasi hindi na sila nagaganon. Siyempre matanda na kami. Dapat pala talaga, ang sekreto, dapat magganon pa rin kahit matanda na. Kasi, siguro kung kaya pa, pero kung hindi na kaya, wag na siguro. Baka may atake yun. Yung lang ba, yung i-try pa rin kasi una sa lahat exercise din daw yun. Ay, mukhang sabi nabasa ko lang. Gumagawa na naman to ng kwento. Hindi, exercise daw po yun. At saka isa pa, parang gumaganda yung tibok ng puso mo. Pag ganun daw. Kaya nga, diba, may mga nababasa kapag sobrang stress ka, yakapin mo lang yung isang tao, parang tatanggal yung stress mo, diba? Kaya ako lagi ko niyayakap yung asawa ko pagka dumadating galing work. Kasi alam ko pagod, diba? Siyempre, yakapin mo kasi pagod siya. Kailangan niya meron niya ako napanood sa ibang bansa. Alam mo yung
hug therapy yata yun, ewan ko. Yung nagre-rent sila ng isang tao, babayaran nila per oras, yayakapin lang sila. Oo, may napanood ako nun eh, hindi ko alam kung saang bansa yun. Africa yata yun. Basta, siguro sabi ko, ay siguro yung mga tao rito, puro ma-stressing. Parang alam mo yun, dami nilang stress. Kaya sabi ko, kaya nung time na LDR kami na ito, lagi akong stress. Alam mo yung yamot, yung naglalagasan na yung buhok ko, yung buhok ko nagtutubo na yan, nagtutubo na, di ba? Dati naglalagas yan. Tag dito. Talaga ako, stress talaga ako. Siguro sa, di ba, kulang ng paglalambing, tsuktsakan, sabihin na natin, tsuktsakan. Kasi ganun talaga. Kaya nga pagka LDR, mahirap. Ang dami naghihiwalay na relasyon. Pero yun, ilang years kami LDR. 4 years. Mag-4 years ng LDR. Buti na nga na ako sa aking visa eh. Pero may mga iba kasi 5 years eh. Pero lagi naman dumadalaw ang mga asawa, diba? Kasi ang asawa ko, every 6 months ang dalaw sa Philippines. So, every 6 months, nag-iipon siya pamasahe sa Philippines. Ano plane ticket niya? Sabihin na natin 130,000, balikan na. Mga ganon. Tapos yung natira, yun yung panggagastos namin. Minsan nangungutang siya sa mga kapatid niya. Mga kapatid niyang nakakaangat sa kanya, nangungutang siya dun. Yung inuutangan yung mga kapatid niya, minsan din na binibigyan ng tubo. Pero babayad naman si paper. Kaya sabi ko ayoko na mangutang ka sa mga kapatid mo. Kasi yung mga kapatid mo, nag-start na rin magkaroon ng pamilya, di ba? Kaya nga nung nakaraang taon, sabi ko 1 year. 1 year ba kami? Kasi nagkita kami ng April 2023. Nagkita kami noon. Tapos, di ba nga, yung aming visa in process na hanggang akala namin makakaano na kasi nag-file kami June 2022 eh. Nag-file kami ng June 22. Tapos akala namin by April tapos na. Hindi pala, ang haba. So ang ending, pumunta siya dito ng April 2023. Sinelebrate namin yung birthday niya. Tapos nagstay siya dito ng 1 buwan. Tapos ayun na, umalik na siya ng March. Umuwi na siya. Ang katapusan ng April. So nandito na siya ng March. Tapos nung dumating na yung aking nung NVC, parang NVC yata yun, yung yung confirmation email na katibayan na yung case ko daw is ready na. Siguro dumating yun dito mga September 2023. Sabi ko, ang tagal Tapos, nag-file nga kami ng interview, medical. Siyempre, muna doon, medical, diba? Kasi bago ako mag-interview, kailangan naka-medical ka muna. So, nag-medical ako. Na-sputum nga ako. That's November. Kasi ang akala ko, by December, nandito na nga ako sa Amerika. Kasi nga yung interview ko, December December 12, 2023. Sana ang interview. Kaya lang na-sputum nga. So, nag-wait pa ng 2 months. So, ang ending, nakuha ko yung result ko by February 13, 2024 na. Ayun, naging negative naman yung yung result ko sa sputum. So, tuloy-tuloy na. After nun, interview ko na. Tapos after nun, si FO, ganyan-ganyan. So, sabi ko sa partner ko, mag-book na siya ng ticket. Kasi nakuha ko ni si FO. Mag-book na siya ng ticket papunta roon sa Philippines para sunduin ako. Kasi nga, hindi ako marunong mag-travel mag-isa. Maliligaw talaga ako sa airport. Tapos, lumating siya dito dun sa Philippines ng March. Mag-April March.
16 yata yun. March 16, 2024. Tama, 2024. Dumating siya doon. Tapos nag-celebrate niya kami bago ko umalis. Pumunta kami ayan, inipon niya yan for 1 year, almost 1 year inipon niya. Pumunta kami ng Boracay, kasama magulang ko. Tapos pumunta kami sa Tagaytay, kasama naman ng mga kapatid ko. Lahat ng parang family reunion. Parang ganun. Lahat ng mga pamangkin ko kasama. Siyempre, di ba may gastos din yun, yung renta ng van, yung mga pagkain, yung mga di ba, gastos lahat ng paper yun. Tapos ito, nung aalis na kami ng Philippines, punta na kami sa Washington para nga bisitahin yung nanay niya muna kasi nanghingi ng blessing ba. Tapos doon, parang ginawa namin yung mong tradition bago mag-wedding ba, yung nagbibigay ng pera sa bago magkakasal ba. Yung ganon. So, binless kami doon sa Washington. Binless kami ng mga magulang niya. Tapos, umuwi pa kami dito sa Wisconsin. Biruin mo, magkano ba ang gastos doon? Diba? Tapos, ang nanay ko, hindi pa ako nakaka 6 months dito. Wala pa akong trabaho. Nanghihingi na agad. Sabi ko, tsaga muna tayo. Diba? Kung ayan lang naman ang problema mo, kasi yung bahay namin nakatayo na talaga, may pintuan, may bintana, hindi lang talaga siya finish ba? Pero yung semento, finishing na. Wala lang pintura, tsaka wala pang, magpapa-extend kasi kami. Yun ang gusto ng nanay ko, extend yung bahay. Sabi ko, mama, saka na yan kasi nakatayo naman na yung bahay. Yung bahay na yon, tinayo, alam mo kung sino katulang ng nanay ko? Ako lang. Kasi diba yung nanay ko nagtatrabaho pa. Ako ang katulong lahat ng kapatid ko. Walang inambag. Diba? Kahit na sabihin na natin, hindi naman sa Kasi diba may mga pamilya na ngayong aking kapatid. Ako lang yung kumbaga nag-ambag ba ng pera doon. Kasi nung time na yun nagtatrabaho ako sa BPO company. Nagbibigay ako nag-iipon ako naipo ko yung pera ko mga 80,000 siguro yun. Siguro mga 1 taon ko yung iniipon. Kasi nung time na yun nandun pa ako sa aking ex-boyfriend. Doon ako nakatira noon. Tapos nakaipon ako ng pera kasi nga wala naman kami binabayaran ng bahay doon. Kumbaga nakikitira lang kami. So inipon ko yung perang yun. Binigay ko sa nanay ko. Di ba? Sabi mo hindi matulungin yung tao. Di ba? Ang akin lang kasi. Sabi, magtyaga-tyaga muna ako anong meron. Kasi wala pa akong extra. Di ba? Hirap kasi ng mga tao hindi nakakaintindi. So, di ba, ang daming gastusin ng aking asawa nung bago ko umalis. Hindi pa siya nakakabangon. Kumbaga, hindi pa siya nakakaipon ulit. Di ba? So, ayaan mo na natin umipon. Kasi yung taong to, mabait naman eh. May kusa rin siya. Di ba? Pero kung wala siyang kusa, siguro walang nangyaring ganapang tag dito. Yung family emerald, at saka yung papunta ng Boracay, walang ganun. Walang nangyaring ganun. Kasi isipin niya, gastos lang yan. Ganyan. Kaya namin ginawa yun. Kasi nga last day ko na doon sa Philippines. Kumbaga, may miss nila ako, di ba? Ako laging nandun sa tabi ng nanay ko, di ba? Siyempre may miss. Kaya nga yung asawa ko gumawa ng paraan para may memories ba. At saka makasakay din sila sa diba? Ko kasi kahit ganun pa man, kahit ganun siya kahigpit sa pera, napaghiipunan niya yung yung bago ko umalis. Kaya sabi ko, wag ka munang umuwi hanggat hindi ko nakukuha yung visa ko kasi mahal ang pamasahe. Hindi naman piso ang pamasahe, piso pair. Walang ganun dito.
Puro sa Philippines meron, pero dito wala. America to to Philippines, piso pair. Siguro lahat ng magkakandarakan na mag-book ng ticket kung ganun. Mahal po ang ticket papunta doon. 'Di ba? 24 hours yata yung biyahe. 'Di ba? Sakit din sa puwet. Kaya sa mga hindi nakakaalam, papaalam ko lang po ulit na maintindihan nyo rin, 'di ba? Kasi hindi naman lahat na tayo yung pera. Nakita ko rin yung sikap niya, yung kung paano siya magtrabaho, kung paano siya kumita ng pera, kung paano niya gutumin yung sarili niya para lang maano yung oras. Kasi dito per hour ang oras, ang trabaho rito per hour. At saka depende yan sa state. Kasi dito sa Wisconsin, parang small town nga, di ba? Pagka small town lang, maliit lang ang per oras. Pero kung nakatira ka naman sa California, Washington, yung alam mo yung mamahaling state, Florida, Texas, mahal lang mga dyan, per oras dyan. Pero sa Wisconsin kasi, dito kasi parang farmland. Lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako sa farm. Alala ko na naman si Natatawa ako. Sa mga gantong small town, maliit lang po ang per oras dito, siguro $18 per oras. Magkano kaya yun? Tapos ang oras, ang work niya kasi dun sa per oras ang bayad. Kaya sabi niya minsan, hindi na daw siya kumakain para lang daw hindi mag-break. Para yung break niya may bayad din. Ganun nga tayo na ewan ko Kasi hindi ko naman inaalam, hindi naman ako nandito para i-compute yung sweldo niya, di ba? Ako sabihin, pumunta ka rito para computing yung sweldo ko. Umuwi ka na sa Philippines. Kinumpute yung may mga ganun kasing asawa yung kinukumpute yung sweldo ng ng asawa mo. Ako kasi, basta may pagkain sa rep, nababayaran mo yung bills, napoprovide mo yung mga kailangan sa bahay, wala na tayong problema. Pero kung hindi ka nakakabili ng pagkain, hindi ka nakakabayad ng bills, malak problema natin dahil, maya ako na mag-file ng divorce. Pero ito kasi, hindi niya sa akin, kumbaga lagi niya ako pagka tinatanong kung magkano kuryente natin, magkano tubig natin, magkano yung natin. Tinatanong ko lagi yun kasi nga gusto kong malaman kung magkano. Sabi niya, don't worry. Lagi niya ako sinasabi na, don't worry. Don't mind this. This is my job. Parang ganun. Lagi niya sasagot sa akin. Sabi ko, very good. Sabi ko, turuan mo rin ako mag-ganyan-ganyan. Kasi baka mamaya, hindi natin wala tayong kaalam-alam, di ba? So, tinuturuan niya rin ako kung paano magbayad ng bills, ganyan-ganyan. Pero one time nakita ko yung bills namin, nasa lang, $100. So, mga sa 5,000 sa atin. Mura na yun dito kasi sa ibang bahay, ang bill nila 20,000 pesos. Diba? Kasi kami dalawa lang dito lagi. So, tapos minsan lagi pa kami wala, diba? Nagbumabiyahe kami sa truck. So, ang bahay lagi walang tao. Dahil na natin chikahan, Hindi na naman naubos pero natutuwa ako sa aking asawa kasi napakabuting ama sa mga anak niya, kahit na wala pa kami anak. At least may mga anak siya. Nakikita ko yung responsibilidad niya doon sa anak niya. Hindi natatapos habang buhay yun, diba? Natutuwa lang ako kasi napakabait ng aking asawa, diba? Siguro lahat ng sana talaga na lahat ng ama katulad niya yung responsible ba na ama sa aking tatay. Napakabait din niya ng aking tatay pagka nagagalit ako sa kanya, pagka nag-argument kami, tahimik lang ang aking tatay. Pero once na nagalit yun, tago ako sa kumot. Doon magalit yun Kaya minsan, natutuwa ako sa tatay ko kasi hindi siya nagger. Yung nanay ko naman kasi nagger.
Ayun ang pinakapangit sa ano, no? Kaya yung tatay ko lagi nalaya sa bahay kasi nga yung nanay ko mabunganga. Kasi yung nanay ko, hindi siya taga Isabela. Taga Bicol. Taga Bicol siya yata. Samar! Taga Samar ang nanay ko. Hindi Bicol. Basta malapit yata yun sa Bicol. Ayun ko. Correct me if I'm wrong. Kasi yung nanay ko, madaldal. Madaldal ang nanay ko. So, summer siya. Siguro nga doon ko nakuha yung pagiging madaldal no? Pero mabait din na nanay ko. Kahit pa paano, tinuruan niya akong maging mabuting babae. Taray, mabuting babae. Mabuting may halo na ako sa ulo. Naano lang ako sa nanay ko. Kasi nga girl siya. Lagi niyang inaano yung tatay ko na binumbunga nga niya yung tatay ko. Kaya yung tatay ko, laging nalay sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, huwag tayo maging nagger kasi parang ayan yung lalayasan talaga tayo ng asawa natin pag nagiging nagger tayo eh. Bakit hindi mo i-treat ng silent treatment? Di ba mas okay yun? Kasi ako pagkagalit ako, nag-aaway kami nito. Silent treatment ko yan. Kasi alam niya, madaldal ako, di ba? Kaysa ibungangaan ko yan, baka lumayas yan dito, di ba? Ang silent treatment ko naman, yung alam mo hindi ako magsasalita pagka niyaya niya ako kumain. Hindi ako kakain, hindi ako sasabihin sa kanya. Parang ganun. Ganun ang silent treatment. Yung hindi ka magsasalita ba. Pagka sinilent treatment ko na yan, ako mapaparanoid na yan. Yung alam mo yung iniisip niya, ay galit to, ganyan. So, nagpapapansin na siya sa akin. Ganun po yung dapat nang gawin. Kasi pagka ninagar mo yan, ako lalayasan ka talaga niyan. Kaya ayoko nagiging nagger ako eh. Kasi buti na lang talaga natulad ako sa tatay ko. Kaya lang yung tatay ko kasi pagka napuno na, doon. Yung alam mo lahat ng gamit sa lamesa, gano'n niya. Ganun. Ganun naman yung tatay ko. Pero ako, silent treatment talagang ginagawa ko. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako gumagalaw. Na-stroke ba yung ganun? Na-stroke lang sa Sunok lang sa tabi, no? Nakakatawa. Dito na tayo. Baka mamaya kung sana tayong mabot, di ba? So, sa lahat po na nanonood, Happy Father's Day for today's video, di ba? Napakabait yun. Dahil sa inyo, hindi po kami mabubuo. Diba? Mga anak nyo. Maraming salamat po. At patuloy nyo pong pagsubaybay ng aking video, di ba? At maraming salamat din sa lahat ng mga nagbibigay ng advice sa akin. At tinitake ko po yung mga advice nyo kasi, 'di ba? Lahat naman ng kulang ko. Syempre, pagka nagbibigay kayo ng advice sa akin, tinitake ko lang. Take lang ng take para maging yung tag dito? Maging marami kang alam, 'di ba? So sa lahat ng mga nag-a-advise, maraming salamat po, no. Lalo na sa mga taong laging nanonood ng aking video. Thank you po sa lahat. Sana hindi po kayo magsawa at pagpalain po kayo ng haring may kapal. Thank you po and thank you for watching this video and don't forget to subscribe and click the notification bell, di ba? Lagi kang updated, di ba? More chika in life, di ba? Thank you po at maraming salamat po sa lahat. Lalo sa aking mahal na tatay at nanay. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo ay nabuo ang isang katulad ko. Thank you and God bless.